Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Here we go again. Dahil sa mayroon na namang nangyayaring hindi maganda sa Strait of Hormuz, kahapon lamang ay nag-anunsyo ang IRGC spokesperson, di ba? Nag-anunsyo yung si Abbas Araghchi na buksan na nila ng kumpleto itong Strait of Hormuz. Hindi na sila aatake, wala na silang pasasabugin ng mga barko. Buksan na talaga nila ito dahil meron na ngang backdoor na usapan si Trump at ang Iranian IRGC. Ngayon ang problema niyan, dalawa pa lang nagpapatakbo niyang IRGC ngayon. Dalawang ulo. Kaya hindi sila magkasundo. Magulo ang mga desisyon. Ngayon ay biglang sinara na naman. Kagabi yata ay sinara na naman nila ang Strait of Hormuz at kanina may napabalitang dalawang oil tanker ang pinagbabaril nitong mga IRGC gamit yung mga speedboat na mayroong mga machine gun at hindi pinapasok sa Strait of Hormuz. Ngayon marami ang nagsabi bakit nawala yung US Navy ni Trump sa Strait of Hormuz. Okay, hindi yun nawala, umatras lang sila dito sa Oman. Kasi parang violation na of international law na pinasok na talaga nila by coercion, by force na. Kaya umatras lang ang tropa ni Trump dito na sa Oman, sa labasan na talaga. Kasi yung choke point, doon sa loob ng choke point, yun yung pinabayaan ni Trump ngayon na i-control ng IRGC. Pero paglabas ng mga tankers ng Iran, hindi pa rin yan makakalabas dahil naghihintay ang US Navy. So ganun yun. Parang na-confine lang din sila sa loob doon. Oo nga, makontrol nila yung loob. Pero paglabas nila, hindi naman nila ma-export. May labas produkto na langis. Basta't Iranian vessel, inaharang ng US Navy yan. Pero kapag galing ng Saudi, ng Qatar, ng Iraq, ng Kuwait, ng Bahrain, okay yan, makakalabas yan. Kasi ang checkpoint ngayon ni Trump ay ang labas mismo ng Hormuz. Hindi na yung doon sa loob talaga na teritoryo na ng Iran. So ganun yun mga kababayan. Kaya lugi pa rin ang Iran. Hindi sila makakalabas ng tanker kasi naghihintay ang US Navy mismo sa labasan ng choke point. Kaya ito ang press kong balita galing mismo sa ating mga kaibigan sa labas, Fox News Channel. Ito ang report atin panoorin. Happening right now. Here we go again. A volatile situation in the Strait of Hormuz. Iran has once again closed the strait, even firing at ships trying to cross it. Napakaugok talaga ng mga tao, no? Ito talaga sa lahat ng sibilisasyon sa buong mundo na nalaman ko, ako ay nagtuturo ng world history. Itong mga ugok na ito sa buong mundo, ang liar pala, yung pinakasinungaling na tao sa buong mundo ay nandyan sa Iran. Yan yung mga IRGC. Grabe ka sinungaling. Inong isang araw sinabi na okay na, bukas na, kaya pumasok yung mga barko. And then after 12 hours lang, 12 hours lang, sinara nila muli. At mayroon pang binaril, pinagmasinggan na barko para babalik ito paglabas. Napakawalang iya. At nalaman natin sa ating mga source na dalawa palang ulo ang nagpatakbo ngayon ng IRGC dahil wala na nga si Mujtaba kami ni Bading Bakla. Wala na, gutay-gutay na, ibabaon na yun. At ang kanyang tatay, ganun din. Wala na rin, di ba? Kaya nag-agawan ngayon kung sino ang ulo, sino ang mag-acting like president ng IRGC. Ito yung si Abbas Araghchi, yung isa yung Gaddafi. Yung Gaddafi palagi ang na ulo Talagang matigas pa sa bato. Itong si Abbas Araghchi ay parang diplomat siya Parang mayroon siyang diplomasiya. Pero yung Gaddafi, yung isa, na parang si Sean Connery yung itsura, ay iba ang pag-iisip, ibang-iba. Mana kay Ali Khamenei, mga kababayan. Kaya pala paiba-iba ang desisyon ng IRGC dahil dalawang utak, dalawang ulo na hindi pa nahalal. Kaya nalilito ang IRGC Army. Sino bang susundin nila? Yung isa parliamentary speaker, yung isa naman ay spokesperson.
Di ba? Pero mas matalino si Abbas Araghchi. Merong diplomasiya si Abbas Araghchi kaysa doon kay Gaddafi. Okay, balik tayo dito kay Fox News Channel. President Trump reacting to that just moments ago. They got a little cute as they have been doing for 47 years. We're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. Let's get to Matt Finn. He is live in Dubai with why Ayan, so Iran yun nga, suddenly sinabi ni changed Trump, its they mind. cannot blackmail us. Hindi nila pwedeng pagpirahan si Trump, ang Amerika. Yung sana magbigay na si Trump ng 20 billion pesos dahil pumayag na si Abbas Araghchi ng IRGC, nabuksan completely ang Hormuz. So in return ay magbigay si Trump ng 20 billion dollars sa IRGC. At maligayang maligaya ang IRGC kahapon dahil 20 billion eh. Ngayon, paano ibigay yun? Nanggugulo na naman ang IRGC, hindi na maibigay yung 20 billion pesos. Sana kung 20 sila ka-opisyal diyan ay tag 1 billion sila dollars. Hindi pesos pala. Dollars pala eh. Nasanay tayo sa pesos eh. So 20 billion dollars ang ibibigay ni Trump kung kumplito o permanenteng mabuksan ang the Strait of Hormuz. Sabi nga ni Trump, okay, magbigay ako, pag-isipan ko, 20 billion dollars. Basta't isurrender nyo rin ang tinatawag na uranium dust, yung pinong-pino na uranium dahil sa pagbomba. Isurrender nyo yan sa Amerika. Pumayag ang Iran kahapon na pumayag sila kahit sa ang balita natin tingnan, pumayag sila na isurrender ang uranium at buksan ng permanente ang Strait of Hormuz. Pero ngayong umaga lang, biglang nagbago ang lahat. Dahil kay Gaddafi, yung parliamentary speakers, yung kamukha ni Sean Connery. Kaya sabi ni Trump, you cannot blackmail me. Hindi mo ma-blackmail si Trump. Mas matalino si Trump. Yung 20 billion na ibibigay sana sa kanila, yun ay kinuha lang ni Trump yun, kukunin sa frozen assets ng Iran sa Amerika. Kaya hindi yung pera ng Amerika, pera pa rin yun ng Iran yan. Kaya sinabi ko sa vlog ko kagabi, niluluto ni Trump sa sariling mantika itong mga bubo, mga ugag na mga IRGC. At balikan natin yung mga execute ha. Wala tayong balita sa na-execute, hindi natin kumpirmado. Pero meron tayong narinig na natuloy daw yun, kawawa naman. At ito si Pope Leo, binabatikos lahat ng mga angkor sa US, halos lahat binabatikos. Wala yatang hindi nagbatikos kay Pope Leo eh. Kasi leftist pala itong Pope Leo, kalaban niya talaga ang demokrasi. Kalaban ni si Donald Trump, kahit na tumulong si Donald Trump kay Pope Leo para mahalal noong eleksyon sa Vatican. Pero tinatraidor niya si Donald Trump. At doon talaga siya pumapanig sa mga leftist, sa mga terrorist na kagaya ni Ali Khamenei. Yun ang sabi ni yung sa Hannity Show ng Amerika, sikat na na anchorman, Hannity Show. Mismo ang nagsasabi niyan na leftist talaga itong si Pope Leo. Wala siyang ginawa, hindi man lang siya nagsalita na huwag niyong bitayin yan, kasalanan sa Diyos. Hindi siya magsalita niyan. Ang ibang ang channel nagsasabi na itong si Pope Leo daw ay isang Islamic Pope. Islamic Pope ito. Dapat doon siya mag-Pope sa mga Islamic, hindi sa Katoliko. Nagkamali yata ng pinili ang Catholic congregation eh. Hindi Katoliko na tunay si Pope Leo, yun ang sabi ng mga balita sa ibang bansa. Okay, balik tayo dito sa Fox News. Aisha, we didn't make it a full 24 hours of the Strait of Hormuz being open, and now an intelligence official tells our Trey Yingst that the Iranian regime has closed the strait again. That intelligence official saying the Strait of Hormuz is under full IRGC control and effectively closed at this moment. Multiple vessels have been forced to turn around since this morning as they attempted to pass through the strait. The IRGC opened fire. Okay, dalawang vessel na eh. Sa balita na to, isang barko pa yung binaril, minamasingan eh. Pero wala namang tinamaan na crew. Ang ano lang doon ay warning shot
Pero butas-butas yung gilid ng barko, mga kababayan, buti hindi sumabog, no? Kaya sa oras na ito, dalawa na ang pinagbabaril na barko ng mga ano na yan, mga gunggong na IRGC na yung nagda-drive ng yung nagdadala ng mga speedboats na mayroong mga machine gun. Sila yun, yung tinatawag na swarm of mosquitoes. Yesterday, around this hour, President Trump and Iranian Foreign Minister announced that the strait is open. Yesterday, around this hour, President Trump and Iranian Foreign Minister announced that the strait is open. But shortly afterwards, Iranian officials started to post that Iran was maintaining restrictions to pass through the strait, including payments. And also here in the Middle East, Israel's IDF claims the 10-day ceasefire between Israel and Lebanon is not solid either. The IDF posting Hezbollah ceasefire violation. Since the ceasefire came into effect, IDF soldiers south of the Yellow Line in southern Lebanon identified several incidents in which terrorists violated the ceasefire understandings by Ayun, so, approaching from north of the Yellow Line towards sa IDF Israel versus soldiers, Hezbollah posing naman an immediate threat. ay ganun talaga yun. Walang ceasefire doon, noon pa yan eh. Talagang gira na yan noon pa. Panahon pa yata yan ng Dark Ages, ay gira palagi diyan. Ngayon mga kababayan, yung sinabi na ibalik daw ng IRGC sa Hormuz yung kanilang pangungulikta ng tong na kapag dadaan ka sa Hormuz ay magbayad ka sa IRGC ng toll fee para makadaan ka ng libre at hindi ka babarilin. Ngayon useless na yan eh. Paano makakadaan doon yung mga barko? Nandito sa labas ng Oman eh. Paglabas mo ng Hormuz, nandiyan nakaabang ang US Navy, sisitahin ka na naman. Kung saan ka pupunta, kung sabihin mo papasok ka, sabihin ng US Navy, oy, huwag kang pumasok. Merong mga IRGC diyan, babarilin kayo. Kaya walang magiging customer ang IRGC, walang magbibigay sa kanila ng tong, ng toll fee dahil walang makakadaan. Mga ob-ob talaga, no? Mga ob-ob talaga. Kaya ngayon, nabalitaan natin na nag-augmentation na, meron ng pinapalaking puwersa si Donald Trump. Kasi ngayong linggo na to ay matapos na ang sa Lunes yata o Martes matapos ang tinatawag na ceasefire. Kaya aatake na si Trump. Nagpahayag na si Pete Hegseth na pinalakas na nila ang kanilang gagamiting mga bomba ay mas malakas, mas marami. Ang kanilang mga personnel, ang kanilang mga sundalo ay elite, Delta Force, Marines at 50,000 na. E noon, di ba, 10,000 ba yun? Ngayon, 50,000 elite Marine troops ang nandyan. Ready to fire na yan, bakbakan na yan. Mga kababayan, kaya maling-mali pa rin ang desisyon ng IRGC. Matigas talaga ang kanilang ulo, walang utak na diplomasiya. Hindi sila marunong ng diplomasya. Wala sa kanila yung bigayan. Wala yun. Ang sa kanila, kung ano yung gusto nila, yun ang masusunod. Kaya sabi ni Trump, hindi niyo ako ma-blackmail. Hindi niyo ako mapasunod. Kayo ang susunod. Diba? Sino bang... Alangan naman na ang sarhinto ang susundin ng general, diba? Kung sa comparison, sarhinto lang yung ranggo ng IRGC. Si Donald Trump ay general. Sino bang susunod sa dalawa, di ba? Sino bang yuyuko? Ay siyempre yung sarhinto. Napakabubo talaga ng IRGC. Hindi nila alam titingin ng kung sinong malakas o sinong hindi. Kasi paniwalang-paniwala sila sa kanilang doktrina na sila talaga yung pinakamalakas. Patay na nga yung kanilang Diyos na Ali Khamenei. Tapos malakas pa rin. Yun ang dapat isipin nila. Kung namatay yung kanilang Diyos, bakit namatay yung kung talagang powerful yun, di ba? Kababayan, ibig sabihin mahina. Mahinang klaseng nila lang, di ba? Wala utak na lang. Under the mercy of Trump ang IRGC. Mabuti nga, mayroon pang kunting kaluoy, di ba? Kunting mercy si Trump na hindi sila binomba. Meron mo lang binigay na taning palagi na, oy, pag-isipan nyo, bigyan ko kayo ng 2 weeks. Ganun kung tapusin sila ni Trump, tapos kagad sila in 4 hours. 4 hours lang sabi ni Trump. Pero ang ayaw ni Trump yung kanyang legasiya
nasabihin na siya ay mamamatay tao, di ba? Alangan naman na pulbusin mo yung walang kalaban-laban, mga kabayan. Kaya sa giyera, merong ano yan proportionate yan merong proportion. Kung anong gagamitin mo sa kalaban, ay yun din dapat ang gamitin ng kalaban na puwersa. Ngayon, klarong-klaro naman na malakas talaga ang US. Kaya hindi ginamit ni Trump ang overwhelming force. Yan ay tinatantya-tantya muna niya na hindi magagalit ang international community. At kapag lahat ay sasang-ayon na kay Trump na bumbahin nyo na yung ano na yan, mga anay na yan sa lipunan, yan na yung time na pwede nang ibagsak ni Trump yung kanyang doomsday missile sa Iran para matapos na. In 4 hours, wala nang tingi-tingi na rollback ng oil price, wala nang tingi-tingi. Kapag ihulog ni Trump ang doomsday missile, katapusan na ng Iran, balik na ang kalakalan ng langis, mga kababayan. Alright, anong masasabi nyo dito sa pagbagong isip na naman ng Iran na muling chinutsok ang Hormuz, naniningil ng toll fee sa mga dumadaan, at balik na naman sila sa negosyo, back to business. Kaya ano kayang ipahiwatig nito? Next week tapos na ang ceasefire, handang-handa na ang Amerika, lock and loaded, bakbaka na, di ba? Paki-comment sa ating comment section, mga kababayan. Ako'y maghihintay at maraming salamat sa lahat sa nag-subscribe at lalo na sa aking mga avid followers. Hanggang sa muli, paalam.